Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito, narito po tayo ngayon sa ginagawa po natin. Bali, nagkakabit po tayo ng kisame, ceiling work. So, ang materials po na ginamit natin dyan ay metal paring at fiber cement board. So, ngayon, break time po natin. Magbibideo po tayo ngayon. Sa video po natin ito, ipapakita po natin sa inyo kung paano po ba mag-compute ng fiber cement board o gypsum board na inyong gagamitin o di po kaya plywood sa inyong mga ceiling works. Ipapakita po natin sa inyo para po pag kayo po ay nagpaplanong magpagawa ng mga ganitong klase ng mga gawain, so may idea po kayo kung ilang peraso ng plywood o ng gypsum board o ng fiber cement board ang inyong gagamitin. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. So, bali nandito po tayo ngayon sa project na ginagawa natin. So, ito po yung pagkakabitan ng kisame. So, ang area po neto is 130 square meter. So, ito kung inyong makikita sa video natin, si Kuya Victor, si Kuya Sunny Boy, tapos yun po si Jan. Bali sila po yung kasama natin dito na gumagawa. So ngayon, bibigyan namin kayo ng idea kung paano nga ba kinu-compute yung dami ng board ng inyong gagamitin kapag kayo po ay magpapagawa ng kisame. The same time, babahagi din po namin sa inyo kung magkano ba ang maaari po ninyong gastusin sa materyales. So ganun din po yan, applicable din po yung ganitong klase ng video pag kayo po ay mag-estimate ng halimbawa po magkakabit kayo ng dingding, tapos ang gagamitin po ninyo ng materyales ay plywood o di po kaya gypsum board sa partition o di po kaya fiber cement board. So unang-una po ang inyong gagawin para magkaroon kayo ng idea kung ilang pirasong board ang inyong pwede pong gamitin sa ganitong mga project, ay sukatin po ninyo ang area na inyong pagkakabitan. So kung ito man po ay kisame, kung ito man po ay wall, so dapat makuha po muna ninyo yung area. So let's say itong inyong pagkakabitan, kung ang laki po niya is 100 square meter for example. So para din po kayo magkaroon ng idea kung ilang square meter ang inyong pagkakabitan. So ang formula po niyan dyan, para makuha po ninyo ang square meter niya, ay sukatin po ninyo yung kanyang lapad. So magmula doon hanggang doon, dapat makuha ninyo kung ilang metro ang kanyang lapad. At the same time, kung ilang metro din po yung kanyang haba. So magmula din naman doon sa kanto na yon hanggang doon sa kanto na yon, dapat po masukat ninyo. So yan po ang formula niyan, length times width, para makuha po ninyo kung ilang square meter ang area. So ngayon, kung nakuha na po ninyo yung kung ilang square meter yung area, i-divide nyo po siya sa 2.88. So ngayon magtatanong kayo, Kuya Jude, saan nyo po nakuha yung 2.88 square meter na yun? Kasi po ang laki po ng isang plywood o ang laki po ng isang fiber cement board o gypsum board, standard po na laki niyan is 4x8. So kung i-convert natin siya sa meter o sa square meter, ang kalalabasan po niya is 2.88 para makuha po ninyo ang dami ng board na inyong gagamitin. So malaking bagay po yan na dapat ay marunong kayo mag-estimate ng mga materyales na inyong gagamitin. Kasi unang-una po ay makukompute na po ninyo kung magkakaroon kayo ng idea kung magkano ang magiging budget po ninyo sa inyong project na ginagawa. Figure natin pong sasabihin dito ay maaari pong bumaba, maaari pong magtaas ng konti, kasi depende po yan dyan sa presyo sa hardware na malapit sa inyo. Po yung buong area namin, bali itong area na to, kasalukuyan pong dalawa po kaming gumagawa rito. So mag 2 weeks na po kaming gumagawa dito sa area. So expected namin by next week
baka makapagkabit na po kami ng aming board. So nandito nga pala kasama natin si Jan. So may shoutout po siya. Ang shoutout po ko kay Mama dyan sa Qatar po. And shoutout po sa JCEC Youth Network. Hello po. So yun nga po kasi si Jan, kapatid po natin yan dito, kasama natin yan dito sa church. Bale, ito pong ginagawa po namin na to, no? Ito po yung JCAC Church sa may San Rafael sa Montalban. Bali, tinawag tong project na to na Project Solomon. So, bali may mga kapatid po tayo na tumutulong na nag-pledge, no, para mapatuloy po yung paggawa ng church na to. So, yun nga po, maraming salamat po sa buhay ninyo, no, at sa lahat ng mga gumagawa dito. So, maraming salamat po. Ngayon ay ibahagi na po namin sa inyo ang kung paano po mag-estimate ng inyong plywood o fiber cement board o gypsum board na inyong gagamitin. So, naibahagi na po namin sa inyo ang formula. Isasama na rin po natin sa inyo yung presyo ng materyales na inyo pong gagamitin kung kayo po ay magpapakisame o gagamit po ng fiber cement board, no, pati po yung iba pa pong mga materyales na inyong gagamitin, maging yung mga plywood at yung gypsum board. So, simulan po natin sa fiber cement board o mas kilala po, no, sa tawag ng karamihan na Hardiplex. Pero ang Hardiplex po kasi ay brand. So, ang tamang term po na gagamitin sa ganong klase ng materyales ay fiber cement board. So, ang kapal po ng fiber cement board na kadalasan pong ginagamit sa mga ganitong klase ng project ay from 3.5 to 4.5. So, ang halaga po niyan is nagsisimula po yan sa 375 hanggang sa 450. So, depende rin po yan sa brand na inyo pong gagamitin kasi marami pong iba-ibang mga brand. At the same time, depende pa rin po yan sa kapal. Pero ang presyo po niyan, kadalasan ay naglalaro po yan sa from 375 to 450. So, isunod na rin po natin yung ating metal faring. Yung ating metal paring po ay nagkakahalaga ng 110 to 150. Depende pa rin po yan sa kapal. So, ang sunod po natin ay ang wall angle. So, ang wall angle natin, ang halaga po niyan is from 60 pesos to 80 pesos. So, alam ko po sa iba, medyo mas mataas pa po yan dito, no? Maabot po ng 100 plus. Pero dito po sa hardware na aming supplier, so ang presyo po ng wall angle ay naglalaro from 60 pesos to 80 pesos per piece. Depende pa rin po yan sa kapal. So, isabay na rin po natin yung W clip o paring clip. So, ang presyo po niyan per piraso ay nagkakahalaga from 3 pesos to 6 pesos per piece. Depende pa rin po yan sa kapal. So, sabay na rin po natin yung ating J-clip o yung paring hanger. So, ang J-clip ay nagkakahalaga po yan from 20 to 30 pesos per piece. So, yan po ang presyo niyan. O, isama na rin po natin yung ating blind rivets. So, ang ating blind rivets ay naglalaro po yan from 350 to 1,000 per box. Yung laman po ng isang box is 1,000 pieces. So, depende pa rin po yan sa kapal at laki ng bibilin po ninyo na blind rivets. Pero kung PICEM board po ang inyong gagamitin at kayo po ay gagamit po ng 3.5 o 4.5, so advisable po dyan na gamitin po ninyo na laki ng blind rivets 1/8 by 3/4. So, pwede na po yan para po sa fiber cement board. So, isabay na rin po natin yung ating carrying channel. Ang ating carrying channel ay nagkakalaga from 100 to 250 pesos per piece. So, yun nga po, magtatanong kayo, no? Kuya Jun, bakit yung presyo po ay wala pong eksaktong presyo? So, unang-una po, alam naman po natin ang hardware ay may iba-iba pong presyo yan. At the same time, yung mga materials po natin ay may iba't ibang kapal. So, kung kayo naman po ay may sapat na budget, so bilhin nyo na po yung pagbibili kayo ng mga ganitong klase ng ay yung makapal na, no?
makapal na po para at least matibay. So, isunod po natin ay ang 1/4 na plywood. Kung gusto nyo naman po na gamitin po ninyo ay plywood, 1/4 na plywood, pang kisame o pang partition gamit ang metal paring. So, gagamit po kayo ng 1/4 na plywood. Ang 1/4 plywood po natin ay nagkakalaga from 440 to 495, no? O let's say gawin nyo ng 500. Depende pa rin po yan sa brand at depende kasi may plywood po na ordinary, may plywood po na marine ply. So, mamili na lang po kayo doon kung alin yung gusto po ninyo at kung saan magpipit ang inyong budget. So, ganun din po yan ang ating gypsum board. So, ngayon, kung gypsum board po ang inyong bibilhin, ang 9mm na gypsum board ay nagkakalaga from 350 pesos to 450 pesos. Ang 12mm naman po na gypsum board nagkakalaga naman po from 450 to 550. So, depende pa rin po yan sa kapal na inyo pong gagamitin. At the same time, depende rin po yan sa brand na inyo pong mapipili. Na rin po natin yung black screw. So, kung kayo po ay gagamit ng black screw, ang presyo po ng black screw ay sa hardware po ay piso ang isa, no? Ang haba po ay di-uno. So, di-uno po ang haba niyan, presyo niyan piso ang isa. Tapos, tip ko lang po sa inyo, no, para kung kayo po ay gagamit ng black screw at maramihan at aabot ng 1,000 po ang inyong bibilhin. So, ang may advice ko po sa inyo ay bumili kayo ng black screw para kayo po ay makatipid. Ay huwag po kayo bibili sa hardware. Kung meron pong makikita po kayo na mga bolt and nut, so pwede po kayong doon bumili kasi doon mas mura ang presyo po ng black screw. So, siguro po mga 60 cents per piece, no? Mataas na po yan, 70, 75 per piece ng black screw. Para at least makatulong din po sa budget ninyo, no? Mapababa ang inyong budget. Sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa aking video. Dalangin ko po na ang video pong ito ay makatulong po sa mga kapatid natin na wala pa pong idea kung paano nga ba mag-estimate ng inyong mga materyales na gagamitin. Lalong-lalo na po dito, no, sa ceiling works. Ganon din po yan sa mga gustong magpakabit ng mga wall, no, na ang gustong gamitin ay fiber cement board o gypsum board o di po kaya plywood, no? May idea na po kayo kung paano mag-estimate ng mga materyales ng inyong gagamitin. Sa muli, ito po si Jude Rios. Thank you and God bless.